Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan. Nagkakilalang lubos si Artemis sa Triana. Wala sa isip ni Riana ang totoong pagkatao ng kaharap. Pinadama ni Artemis ang pakikipagmalapit nito kay Riana sa pamamagitan ng pag-alok sa sarili na maging sponsor ng anak niya sa binyag sa ampon nito na si Amar. Sa isip niya, nakita na niya noon si Artemis pero hindi matandaan na sa kanyang panaginip pala niya. Pagkatapos nito, bumalik si Artemis sa bahay ni Riana dahil may gustong gagawin. Nakatulog na si Riana at dito ay may gamot na itinurok sa pulso nito. Samantala, naalarma ang matandang babae sa ilalim ng yungib. Kinausap niya ang alagang buhaya para aalis na sila sa lugar na ito. Lumindol at iniwan ng matanda ang buhaya. May kapangyarihang itim ang matandang babae at dito, lumipad ito sa kalawakan at sinabi nito na kailangang lalapag ito. Sa pagkakataong ito, di mapakali si Madam Shiona dahil hindi nila mahanap si Masa at ang mga apo niya. At ngayon, sa pagpapatuloy ng nobela nating pinamagatang Immortal! Ay, magtatago ako. Hindi ako magpapakita sa matandang babae na yon. Masa! Nasaan kayo? Ha?
Ang ganda ng suot niya. Gaya ng sinabi ko, kailangan ding maganda ang suot ko. Gagamitin ko ang itim na kapangyarihan. Madam, nasaan na sila? Di naman na natin sila makikita o mahanap. Nababahala ako, Ador. Anak ng... Wala pa naman siya doon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin niya kung hindi natin mahanap ang mga apo ko. Naku, patay tayo dyan, Ador. Kasalanan ito ni Masa. Huwag kang magsalita ng ganyan. Dahil kahit si Masa ay hindi natin makita. Silang lahat. Anak ng... Madam, Diyos ko naman, kaawaan niyo po kami. Nasaan na sila? Baka may masamang nangyari sa mga apo ko. Pagagalitan ako ni Gadon. Madam Siona. Alis na tayo dito sa rooftop, Adora. Walang mabuting mangyayari pag hindi tayo gagalaw. Hanapin natin sila. Napulabog ang mga tao. Kaninang naglindol, madam. Kung saan sila nagtungo. At ako din. Hindi ko na naisipan na tignan ang mga bata. Nasa loob sila ng bahay kanina. Pinapakain ni Masa, sina Aris at Carmina bago ako lumabas. At tamang-tama naman na lumindol. Madam. Halika na. Alis na tayo dito sa rooftop, Ador. Oo, madam. Huwag mo na akong hilain. Nasaan pala si Rihanna? Madam, baka nasa kwarto na silang mag-ina. Pupunta tayo sa kinaroroonan nila. Sige. Baka sakaling nakita niya mga bata. Bilisan mo, Ador. Opo, madam. Naku, mga apo ko. Nasaan na sila? Nakatulong ng anak ko. Ipapahiga ko na sa kanyang grave. Marami akong dapat gagawin. Alam kong safe siya dito sa kwarto namin. Kahit hindi ko na bantayan. Hindi na ako nababahala na baka may kukuha sa'yo dito, baby. Ano na itong sinasabi ko? Ano itong naisip ko? Pero, oo, totoo. Ang pakiramdam ko'y may ibang tumitingin o nag-aalaga sa anak ko. Pero, sino naman? Ano itong nangyayari sa akin? Parang di ko alam ang mga ginagawa ko kung minsan. Rihanna! Rihanna! Si Mang Andor. Hindi pa pala sila umaalis. Sandali lang! Hindi namin nakita si Masa at mga bata na alaga niya. Baka naman nakita mo sila, Rihanna. Ha? Sinong mga sinasabi mo, Kuya Ador? Sina Masa at mga alaga niya, sina Aris at Carmina, nawawala sila. Oo. Sina Ate Masa. Wala sila, kamo? Naku, baka nauna na silang umuwi. Ano? Oh, hindi pwede eh. Ha? Ano sana ang sinakyan nila kung umuwi sila? Umuwi na lahat ang mga dumalo sa binyag. Kahit ang mga nag-cater, umalis na rin sila. Oo nga, pero bakit wala sina Masa at mga alaga niya? Sina Aris at Carmela. Nasaan sila? Baka nandyan lang sila. Sige, marami pa akong gagawin. Ha? Parang walang anuman sa kanya.
Nako po. Bakit nagbago si Rihanna? Anong nangyayari sa kanya? Bakit ganoon? Nagtanong pa kung sino daw ang hinahanap ko. Nakapagtataka. Nakalimutan na ba sina Aris at Carmina? Parang imposible. Kahit si Masa. Nakalimutan ba niya? Hindi ako aalis dito hanggang di ko makita ang mga apo ko at si Masa Ador. Madam, maalala ko na po. Ano yan? Baka pumunta sila sa konstruksyon dyan sa kapitbahay noong kalakasan ng lindol. Ano? Oo, madam. Oh, sige. Kung ganun, punta tayo dyan. Baka nga andyan sila sa kapitbahay. Bilisan mo! Tara na! Wala naman sina Ma'am Shona at Ador. Sila lang ang naiwan dito sa bahay kanina. Nabulabog ang mga tao kaninang lumindol. Tamang-tama. Nung matapos ang seremonya ng binyag noong lumindol. Sumunod na ang kainan. Pero bakit eh? Parang wala lang sa akin. Ninervyos ang mga tao noon. Takot na takot sila sa lindol. Pero ako, parang wala lang. Karga-karga ko pa ang anak ko. Baka naman may tumulong sa kanila. Dinala sa safe na lugar, Madam Shona. Sir, malapit nang dumilim ang paligid. Mamaya lang, baka tatawag ng anak ko at hindi kami madatnan sa bahay. Lagot ako nito pag di namin mahanap ang mga anak niya. Ganun ba, Madam? Matapang siga doon kung tungkol sa mga anak niya. Sobra ang pagmamahal niya sa kanila. Ayaw niyang masaktan sila. Pero ano itong nangyari sa mga apo ko? Hindi namin sila mahanap. Ano nang nangyari sa kanila? Diyos ko, nag-aalala ko. Madam, Kahit ako na ina niya, tiyak napag-agalitan ako pag may masamang nangyari sa mga anak niya. ganun ba? Lalo pang pag-agalitan niya si Masa, na yaya ng mga bata. Baka masaktan pa niya. Kung ganun, kasama ng mga bata ang yaya? Opo, sir. Hayaan niyo, Madam. Sabihin ko sa mga trabahador na tutulong silang maghanap sa mga apo niyo. Maraming salamat po, anak. Anak? Sabi niyo? Maraming salamat kung ituring niyo akong anak, Madam. Lahat ng kaedad ni Gadon, o kahit sinong mas bata sa akin, parang anak ko na. Kung hindi man anak, iho ang tawag ko. Salamat, Madam. Sige, tutulong kami. Siguro, nasa safe na lugar sila. Makikita niyo rin ang mga apo niyo. Hanggat di ko sila mahanap o makikita, di mawawala ang kaba at pag-aalala ko, sir. Gagayahin ko ang matandang babae.
Gagayahin ko kahit ang edad niya. Maganda na damit ang isusuot ko. Pero, sino kaya ako? Maganda itong isusuot ko. Dapat maganda talaga. Ay, ganun din sa itsura ko. Pero, hindi ako magpapatalo sa matandang babae na yon. Mula dito sa kinaroroonan ko na pinakamataas na palapag ng bahay na ito, makikita ko ang matandang babae na pumunta dito kanina. Pumunta pala sila sa ginagawang bahay. May hinahanap sila. May hinahanap talaga sila. Yun. Babalik na sila dito. Mabuti pang baba na ako. Ay, di bale. Makababa ako dito na di nila mapapansin. Baba na ako dito. Di bale, hindi ako makikita ng may bahay dito. Madam, mabuting tao ang may-ari ng ginagawang bahay sa katabing lote na bahay ni Rihanna. Oo, Ador. Tutulong daw silang maghanap sa mga apo ko. Nakakabahala na sila, madam. Siguradong magagalit si Sir Gadong. Iyan ang kinakatakot ko. Nako, Alam mo naman yun. Basta tungkol sa kanyang mga anak. Kaya dapat nasa bahay na tayo. Mauna tayong darating isa sa kanya. madam, paano na kung hindi natin matagpuan o mahanap sina Aris at Carmina? Tatawagan ko si Gadon. Sabihin ko sa kanya na nandito pa tayo kina Rihanna. Ang mahirap naman ngayon. Di man lang lalabas si Rihanna sa kwarto nilang mag-ina. Parang wala lang sa kanya ang pagkawala ni Masa at mga apo niyo. Bakit ganon? Ay nako, Oo nga, ano. Parang wala siyang pakialam sa mga bata. grabe. Wala naman yun sa kaibigan ni Masa. Tinulungan pa rin niyo. Pero bakit ganon? Parang wala siyang pakialam. Di ko nga alam. Walang kwenta naman. Sobra na pag-aalala natin na naghahanap sa mga bata. Pero di man lang gagawa ng paraan para makatulong. Tumahimik ka na, Ador. Ano pa yan? Huwag ka nang magsalita ng ganyan. Di ko maiwasan, madam. Kasi di man lang tumulong sa paghanap sa mga bata. At mismong kaibigan o kamag-anak pa yata niya si Masa. Nako, Puntahan ko silang mag-ina. baka naman nakatulog na sila, madam. Kasi pinapatulog ni Rihanna si Ammar kanina. At baka kahit si Rihanna, tulog na rin. Sige, dito ka lang, Ador. O, sige, madam. May nahahalata ako kay Rihanna bago ang seremonya ng binyag. Dinaanan lang niya ako at parang di ako kilala.
Nung nilapitan niya si Pastor Abelardo, parang wala siyang nakita. Mabuti kung talagang di sana ako nakita. Pero alam ko, nakita niya ako. Bakit nagbago na ba si Rihanna? Dahil wala na siyang kailangan pa sa amin. Dahil nabinyagan niya ang kanyang ampon. Bakit ganon? Bakit? Wala na ba siyang kailangan sa darating na araw? May kumakatok. Nakatulog pala kung di ko namalayan. Mahimbing ang tulog ni Amar. Parang gusto ko nang matulog. Pero may kumakatok sa pinto ng kwarto namin ng anak ko. Sino kaya yan? Di pa kaya nakauwi lahat ng mga bisita kanina? Ayan na. Sandali lang. Nakatulog na siguro si Rihanna. Napagod din kanina. Pero parang kagigising nung sumagot siya. Pero di naman niya binuksan ang pinto. Kapatid, halika. Dito tayo. Sino ka? Bakit mo ako hinihila? Ay, may sasabihin ako sa'yo. Oo, dito lang tayo. Halika. Ay, Diyos ko, sino kaya ito? Bakit parang may magneto ang kamay niya na humawak sa akin? At hinihila niya ako. Sandali lang. Kausapin ko lang si Rihanna. Shh! Huwag mong lakasan ang busis mo. Sandali lang. Sino ka ba? Bisita ka rin ba kanina sa binyag? Oo. Nawawala kasi ang mga apo ko. Hinahanap ko sila dahil uuwi na kami. Baka nakita mo sila. Apo mo? Mga bata? Oo. Kasama nila ang yaya niya. Yaya? Parang di nakakaintindi naman itong matantang ito. Oo. Ay, bibisita ako dito. Hindi ko alam kung uuwi ako o hindi pa. Ano? Taga saan ka kasi? Malayo ang pinanggalingan ko. Malayo? Paano ka naimbita ni Rihanna kung galing ka pa sa malayong lugar? At ang alam ko Ay, uuwi na sana ako kanina pero nakita kita. May hinahanap ka. Tutulungan na kita. Ano? Oo, tutulungan kita. Ay, saan ba ang mga hinahanap mo? Hindi ko nga alam, kaya hinahanap ko sila. Bitiwan mo ako. Kakausapin ko si Rihanna. Sir Artemis. Oh, Engineer Marlon. Alam kong nababahala na ang lola ng mga bata na nagtago dito. Oo. Nasaan na ba sila? Naglalaro ng computer ang batang lalaki. Parang ayaw niyang umuwi. Ayaw pa niyang umalis. Pupunta ako sa kinaroroonan nila. Oo nga no. Dapat na umuwi na sila. Sobra na ang pag-alala ng kanilang lola. Sige.
Parang may napapansin ako kay Artemis. Parang mas gusto pa niyang di magkita ang mga maglolola. Ang matandang babae, alalang-alala. Ano pa ang mga susunod na mangyayari sa bagong nobela na aming pinamagatang Immortal? Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lupimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!